Ang dami kasi. Gutom yata si Sister Bel. Di ba wala na karoon nga Messi? Oh, Messi. Okay, para maging messy, ano ba? Kasi walang Kasi, crumbs kasi maganda sana kung spaghetti eh. Kasi nakikita mo talaga dito, di ba? Sabsabong nga di. Kamag-usapan. Yeah! Oh, okay. Okay. Pwede na. Okay na mga sisi. Okay. Thank you very much. Sige. Diba nakikita niyo mga kapatid how messy pag kumakain without the hand? So ibinapakita dito na without yung guidance ng Panginoon, without yung alalay ng Panginoon, anong mangyayari sa atin? Diba? Wala talaga. Diba? Hindi na nasaan, hindi na naiaayos. Diba? So dito, parang itong ano natin, yung workshop natin, parang laro-laro lang, pero mayroon tayong matutunan, di ba? So mag-group tayo ng 1, 2, 3. 1, 2, 3, count to 1, 2, 3, sis ma. 1, 2, 3, 4. 1, 1. 3, 1, 2, 3, 1, 2. Okay, then, ang 1, sa iba siya, dito, lahat ng 1, 3, tapos 3, tapos 4, 3, 2, 3. Sige, sana yung 1, tapos si 2. Asan yan? Si 2, nasan si Ricardo to? 3, Tapos si 3 dito kayo, para tayong, ano, yan. Yan. Dito ang 3. Pwede tayong umupo. Guys, Ano to, interaction question to. Magtatanungan tayo dito. tapos pagdating doon, iba na. Mother, sit down. Oh my goodness. Naka ano pala yan, no? Live. Hindi, para maganda yung video. Para makita kayo sa big dapat. Dapat yung ano yung grupo kayo, para makita kayo lahat na grupo. 1, 2, 3, 1, 2, 3. O, diba? Dito kayo. 1, para makita kayo dyan sa Ayan. Tapos, tanungin ko kayo about summary story. So, basahin natin. Mayroon kayong mga phone, di ba? May ano kayo ng mga Bibles? Right. Mayroon. Basahin natin yung Luke 15:11 to 32. Ano? Amen. Luke 11. Luke 15. Luke 15. Luke 15, 11. 11 to 32. Yung the prodigal son. Okay. Excuse me. No, basa. So, Basa? sige. So, since na-portray na siya, di ba? Na ano nyo na, or basahin natin ulit. O, sige. So, dito, sa The Prodigal Son, ano ang pwede nating ma-title dito? Or anong theme ang makukuha nyo dito? Or magiging title ng isa sa story na ito? Forgiven. Okay, forgiven? Tapos ano pa? Once was lost, but found. Tapos ano pa? Walang sumagot eh. And kung ano yung anong pwede nyong ma-title doon sa inyo, sa base sa inyong I have found my lost sheep. So ang may nakuha ako ditong 4 na title. Yung greatest love ng isang ama. Unconditional love. Unconditional love. Tapos a repentant heart of a son. And then the son who was lost and now found. Amen? So dito mag-interaction tayo sa younger son. Dito ba yung younger son? The father or the older son? Sige. Sa older son, as a younger son, what lesson we can learn from his character? Anong mga lesson na natutunan natin sa kanyang character bilang younger son dito sa story ng parable of the prodigal son? Ano yung character na nakukuha natin? Don't be buhaya.
Okay, okay? Any. Pwede rin kayo makasuggest sa kanila kasi interacting ano to eh. Para bawat isa, what lesson you can learn from the character of the younger son. Do not be greedy. Huwag tayong magmadali. Be Kung content. ang ating mga Be content. gusto, be content what we have. Okay. And ano ba yung character ng ng isang anak, ng younger son towards his family? Ano ba yung yung character niya towards? Ano ba yung ginawa niya? Nagano ba siya? Nag-rebellion ba siya? Yes, nag-rebellion siya. Then ang rebellion ang dinadala nito para sa atin? Pride. Pride. Selfishness. Yes, tapos distraction. Amen? And ano yung kasing rebellion ang ginawa ng younger son? Yes. Yung defiance, may tatlo siyang three types of defiance na ginawa ng younger son. Ano yon? Ang pagwaldas niya. Tapos ano pa? Ang pag-alis niya. Tapos ang Self-righteous. Wala siyang respeto. ang paghingi niya ng kanyang mana habang buhay pa yung tatay niya. Kasi sa kultura natin, di ba? Buhay pa yung pamit niyang tatay mo. Huwag mo munang kunin yung mana. Paano mangyayari? Anong ibubuhay ng tatay kung inuwa mo na lahat ng mana mo? Umalis ka, di ba? So parang sa kanya, ang younger son, parang kinuha niya yung mana niya parang inaano niya sa isip niya na parang patay na yung tatay niya. Kasi, di ba, iwaldas niya yung pera, gano'n, di ba? So, yung tatlong kasuwayan na ginawa defiance ng isang younger son ay ang paghingi ng kanyang mana habang buhay pa ang kanyang ama. Tapos, ang pag-alis niya ng bahay, siniperate niya yung sarili niya. Hindi niya na inisip yon kasi sabi niya, may mana na ako, umalis na siya. Parang wala na siya pakialam. So, siniperate niya na yung sarili niya sa pamilya niya. Amen? And sa pangatlo, yung pagwaldas niya ng kanyang mana na walang pag-iingat din, no? Waldas na siya. Kasi hindi. Nag-inhale lang na waldas. Tapos, anong nangyari sa kanya? Dahil sa kawaldas-waldas din ng pera, anong nangyari sa kanya? Naghihirap, naghihikahos siya. So, yun ang nakukuha nating lesson doon na huwag tayong maging Padalos-dalos. yes, padalos-dalos sa desisyon sa buhay. No? But yung younger son, despite sa kanyang rebellion, ano ang nangyari sa kanya? Repent. Yes, humble heart. So anong ginawa niya? Bumalik. Tapos, yes, humingi ng tawad. So he submit his mistake. No? He went home, he submit his mistake, and his humbleness leads to repentance. No? Yun ang magandang ng isang anak ng Panginoon na bumalik. Amen? So, anong points na makukuha natin dito sa younger son? That If you did mistake, you have to hindi ko alam. Pag nagkamali ka daw, pwede mo i-admit mo. matawag. Yes. Humingi ng tawad. Yes. Dahil? Sabi sa laki niya. Yes. Tapos ano pa? What else? Willingness to be corrected. So, ang points here na makikita natin dito na wala tayong kakayahan sa sarili natin. Diba? We are nothing without God. Amen? Na gumagabay. Diba? Nakita mo naman, nagwalda siya ng pera. Walang nagpapaalala sa kanya na, my son, hindi ito tama. My son, hindi wise ang paggasto mo ng pera. Instead na gastusin mo sa maayos yung pera mo. Winaldas mo kung ano-ano. Iba natin kung anong klaseng pagbaldas niya. So, walang wise, walang tawag nito, wisdom na, walang palaala ang kanya, walang taong nagpapaalala sa kanya, kaya waldas siya ng waldas. So yung points here ay, we are nothing without God. Na pag walang salita ng Panginoon na nagpapaalala sa atin, yung buhay natin ay mapupunta sa distraction, mapapariwara. Amen? Amen. So,
Yung number 2 points here, ano pa? Nothing of lasting value comes from temporary things of Yes. this world. Diba? Kasi nauubos ang lahat ng nandito sa mundo. Nalulusaw, hindi ito forever. At sino lang may forever? Panginoon. Diba? Sa Panginoon lang. Amen? Hallelujah. So, number 3, yung points na makukuha natin, that, sa son, kag sa, between son, the younger son, kag sa father. Ano yung points natin dito? Yes, acceptance. Ano pa? Yung kasalanan natin. Pag yung kasalanan natin, separate us from God. Yung disobeying natin sa Panginoon. Ito yung mag-ano sa atin. Magkukos sa atin ng, mag-create sa atin ng barrier, no? Para mapalayo sa ating Panginoong Yesus. Amen. And what consequences ang ating mapapala sa separation, sa sin na na-separate sa atin? Ang consequences natin. Yung consequences natin na mangyayari sa atin. Maghihirap ka. Yes, maghihirap. Maghihikakos tayo. Diba? Wala na tayong, walang guidance, walang protection. We are prone sa trap ng enemy. Amen? Sa kaya, we don't give. Anong lesson dito? We don't give opportunity sa enemy to steal that spotlight, favor ng Panginoon na natatanggap na natin. Amen? Amen? Hallelujah. Kasi sabi ng Panginoon dyan, di ba? Makikita naman dahil sa sin. Yung sin naman, kasi ang sin natin, di ba? Yung kabayaran ng kasalanan is ano? Yes, death. The wages of sin is death. But, yes, the gift of God is eternal life through our Lord Jesus Christ. So tayo kung magkasala tayo, bumalik tayo sa ating Panginoon. Amen? Wag natin, don't let that pride overtake, no? Amen? Sa ating buhay. So may nakuha kayo mga kapatid sa younger son. Amen. So anong sabi niya dito? Humbleness over pride. So, ang Panginoon is able, no, na makinig at magpatawad sa atin sa mga kasalanan na ginawa natin. Kung tayo ay magpapakumbaba, no, submitting our mistake. So God will hear us, forgive us, and even heal our lands. It means, ibig sabihin na buong pagkatao mo, God will restore you. Amen? So meaning God will restore what we have had lost. Amen? Sa 2 Chronicles 7:14, mabasa natin yan, na pag lumapit tayo sa Panginoon, we submitting our mistakes, our wrongdoings before Him, God will hear us, God will accept us, God will forgive us, and He is able to restore us. Amen? So, another points na makikita natin dito sa younger son, yung ano niya, nung nagsabi siya sa tatay niya na, Father, I have sinned. Ano nakikita niya doon? Against heaven and against you. Admission. Yes, admission. Yung sincerity ng kanyang puso. Genuinely, repentant heart ng isang anak. Amen? So, dito, makikita natin, if we are sincerely and genuinely repented sa ating mga kasalanan, God is willing to receive us. Open arm. Diba yung tatay? He hugging, he kissing the son, no? He accept us. Sabi nga dyan sa 1 John 1:9, if we confess our sins sincerely, genuinely, He is faithful and just to forgive our sins and cleanses us from all our unrighteousness. Amen? So kahit na yung kasalanan mo hindi na mabilang, hindi na maisulat kasi ang dami, ang haba-haba ng ledger. Diba? Ledger kasi ang dami kasalanan. Kahit sa isang tingin mo lang, sa kasalanan pa lang, hindi mo mabilang, di ba? But God will clear out all those sin, no, unrighteousness in us. Amen? So the group of the Father. Sino si group of the Father? Dito, si group of the Father. So what lesson we can learn? May nakuha tayo sa group of the Son?
Amen. May nakuha tayo mga kapatid? May nakuha kayo? At least, bago tayo lumabas mamaya, may ano tayo, may naintindihan. Amen? About sa ating workshop today. Hindi man siya word, pero at least everyone nag-i-interacting, di ba? Yes. Mayroon kayong nasi-share din. Amen? Hallelujah. So, sa group ng Father, what lesson we can learn from His character toward His two sons? Ano ang nakukuha nating leksyon sa... No favoritism. Yes? Equal ang pagmamahal. Yes. Tama. At mapagpatawad siya. Yeah. So, ang makukuha natin dito, sa younger son, sa anak niya na, tawag ito, Mas maganda. ah, Tagdanay. bunso. Yung Sorry. Sa younger. Pasensya na kayo mga kapatid. The father, nakukuha natin lesson yung pagmamahal niya. Di ba? Yung love niya, yung patient niya. Iwan natin kung how many years yung anak niya. Tapos yung tatay, tingin-tingin doon, nakatingin-tingin. Di ba? Yung sa story, na malayo pa yung anak niya. Nakita niya na, nakilala niya na, oh, parating na yung anak ko. It means, sa araw-araw na yun, God is patiently waiting. Amen. No? Kahit na makasalanan tayo, God is just waiting for us to come back. Amen? So, nakikita dito yung pagmamahal ng tatay sa kanyang younger son. Yung patient niya, yung kindness niya, yung mercy niya, yung awa niya, yung compassion ng isang ama. No? Yes. Tapos nakikita natin doon, di ba? Nag-ano siya ng celebration? Nagsi-celebrate siya. Yung celebration, it represent ano? happy. Yes, happiness. Boundless grace. No? Unconditional grace. Na even if we don't deserve it, binigyan niya tayo ng pagkakataon na we deserve it. Amen? So this event tells us how happy yung Panginoon natin. And His angels there, di ba? Na nag-overjoy sila sa one sinner who repents genuinely. Amen? Mababasa natin yan sa Luke 15:10 and Luke 15:7. Amen? Basahin ko para at least pasensya na kayo sa pubo ko. Luke 15:10, sabi niya dito, in the same way, maganda yan kasi nag-interacting din ako, di ba? But we don't claim that cough. Amen? Hallelujah. So, Luke 15:10, sabi niya dito, in the same way, I will tell there is joy in the presence of the angels of God over one sinner who genuinely repents. No? Amen? So, Luke 15:7, sabi niya, I tell you that in the same way, there will be more joy in heaven over one sinner who repents than that over 99 righteous people who need no repentance. So every one sinner, the host of heaven is rejoicing. Amen? And the best gift that the father bestowed to the younger son, ano? Ang isinuot ng servant sa'yo. Yes, the robe, the ring, and the sandals. So ano ang representa ng best robes? Ano ang nire-represent nito? Righteousness. Yes, the righteousness. Means yung honor mo, yung identity mo, God-covering grace. Meaning yung forgiveness ng Panginoon, yung restoration niya, binalik niya sa'yo. Amen? Yung dignidad mo ba, na you are wearing tattered clothes, habang papalapit ka sa tatay mo, but the father say, quick, faster, bring the best robe, the ring and the sandal, and put it to my son, because my son is alive. Yes, he was dead, but now he is alive. He was lost, but now he is found. Amen? So, mababasa natin yan sa Isaiah 61:10, like how God righteous bestowed to the believers. Yung righteousness ng Panginoon. Amen? So, sabi niya dyan sa Isaiah 61:10, I will greatly rejoice in the Lord. My soul will be joyful in my God. For He has clothed me with the garments of salvation. Ibinalik ng Panginoon
isang anak niya. Amen? So, He has covered me with the robe of righteousness, as a bridegroom decks himself with ornaments, and as a bride adorns herself with her jewels. Amen? So, yung ring, ano naman ang nire-represent ng ring? Represent sonship. Authority. Yes. Relationship. Yes. Yes. The relationship, yung family inheritance. Katulad, di ba? Yung nangyari sa story ng ni Queen Esther na si King di ba? Ibinigay niya yung signet ring niya, di ba? Then that Haman have the authority to do things in behalf sa king, di ba? So this is yung representar ng ring sa atin bilang anak ng Panginoon, that we are His daughter. Amen? We have the authority to speak against yung cough natin dito. Amen. Na walang authority sa atin. Amen? Hallelujah. That the enemy has no power over us. Amen? Hallelujah. Thank you, Lord. So, this is, as it signifies, the Son was His full heir and not a servant. Amen? We are His children. Amen? So, how about the sandals? Anong representa ng sandals? Protection. Yes, protection. Freedom. Yes, freedom. Ano pa? Peace. Peace. Yeah. The sandals represent freedom, purpose, yung sonship din. Dahil sa noon, kung mahirap ka or yung ng servants ka, hindi ka sumusuot ng only yung mga lang, diba? Yung only mga tao lang na may maangat na buhay. But if you are a servant, you are hindi ka nagsusuot ng tsinelas. So, so by putting sandals on his feet ng father sa younger son, declares that he was free man and a son of the household, na hindi siya servant. It means inaccept tayo ng Panginoon, nakabilang uli sa kanyang kingdom. Amen? So that's how the father welcomed his children who were lost. He welcomed them open arms, free of judgment. Instead, he hugged him and kissed him. Amen? So how about sa older brother yung reaction ng father? Ano yung pag-react niya sa kanyang older son ng father? Murmuring, complaining. Jealousy. Hindi pa, kung yung father, ano yung reaction niya towards the younger brother? Ha? Elder brother. Hindi, yung father, Mahal naman niya yes, yung anak niya. yung father niya, paano siya nag-react sa kanyang panganay na anak? How he react? How the fathers react to his older son? So the father teaches him, nag-react siya, hindi niya pinagalitan. Diba? Hindi niya pinagalitan. Sinabihan niya. Minaliwanag sa kanya. Amen? So, ang point natin na po dito, that father teaches him not to take faithful children for granted. He reminds him that God's grace is an ending inheritance, not a reward for a perfect behavior. No? So also the father, instead na ang anak niya, di ba, sabi niya, listen. No? Sabi baka kung ano pa yung sinabi niya doon. Na ako sa iyo, nagtrabaho ako sa iyo ng nagpaka-slave ako sa iyo, gano'n. So the father listened to the older son, hindi siya nakinig siya doon sa mga complaints, di ba? Nakinig lang siya sa complaints ng kanyang anak. Without scolding him for his rude attitude. Amen? Malapit na tayo mga kapatid. So the father remind him that his faithfulness was always recognized. No? Hindi ibig sabihin na tahimik lang yung tatay mo na parang wala siyang kakailangan. Hindi ibig sabihin na hindi kanya na-recognize. Yes, he will recognize you, yung kabutihan na ginawa mo. Amen? So, and what else? The father teach him na ang pag-celebrate ng lost soul returning ay hindi ito nababawasan ang katayuan o pagmamahal ng ama sa isang tapat na anak. Amen?
So, yung katulad ng may mga anak tayo, di ba? Dalawa yung anak mo. Hindi ibig sabihin na yung tayong mga anak, di ba, sa mga pamilya natin. Hindi ibig sabihin na pag ang tatay natin or ang kapatid natin na sobrang mariwara yung buhay, tapos bumalik tinanggap ng tatay, hindi ibig sabihin na wala nang pagmamahal yung tatay sa atin. It means nandyan yan. Amen? Nandyan pa rin yan, hindi yan nababawasan. Amen? Amen. So, punta tayo sa the group of the older son. Anong lesson ang makuha natin sa older son? What lesson we can learn from him? Yes. Yes, self-righteousness. Yung self-righteousness, over confident. Ano pa? Oh yes, the Pharisees attitude, no? So yung hidden resentment niya brings danger to himself, di ba? So simula pala simulang-simula pala, mayroon na siyang sa puso, di ba? Dahil yung yung unforgiveness mo, yung hidden resentment mo, it will open the door of bitterness. Di ba? Sa katagalan, yung bitterness niya nandyan pa rin pala. Know that yung bitterness na yan ang nagbablock at nag-create ng distance sa atin, sa ating Panginoon. Amen? So, and it will give sa bawat isa ng heavy burden. Yes. Amen? So, mababasa natin yan diyan sa Matthew 6:14-15, sabi niya diyan, di ba? For if you forgive other people when they sin against you, your heavenly Father will also forgive you. But if you do not forgive others their sin, your Father will not forgive you your sins. Amen? So, patawarin natin kung ano yung, di ba? Hindi tayo mag-resent kung ano man yung mga kabigatan na yan. Let it go. No? Let it go. Kasi, alam natin, yung kabigatan na yan ay siyang magkukos lang sa atin ng, di ba? Diyan din, sakit. Ano pa? Hindi tayo maging masaya. Yes. Magiging barrier. Yes, barrier talaga na hindi ka masaya. No? So, ang points dito na nakikita natin sa the older son, is don't use your help against people later. For example, nagtulong ka. Di ba? Don't use your help. Yes, tapos sisingilin dito. Tinulungan kita. Wala kang utang na loob. Parang gano'n. No? So, ang point dito na wag natin yung ganong way. Ano? Na don't use our help against people. We help because it's from our heart. Without any yes, that's true. Yung bigay ka, na hindi ka naghihintay na mayroong babalik, na mayroong kapalit. Amen? So, number 2, yung points dito, ang pagsunod na walang pagmamahal ay empty siya, useless siya. Yes, you obey, pero wala ka palang pagmamahal. Like the older son. I-obey na nagstay siya sa property ng tata niya, pero mayroon palang walang pagmamahal. Gumagawa pala siya, pero mayroon, ini-expect niya pala na may reward niya. Umalis niya, kapatid ko, sigurado ito na lahat, na yung tatay niya, ganon. So, yung pagsunod pala na walang pagmamahal is useless. Empty siya. Amen? And hindi tayo matuturuan, hindi tayo mag-grow, no? Hallelujah. So, number 3 na points dito. Ano sabi dito? Don't be jealous. No? Rejoice for others. No? Katulad ng older son. Supposed to be, he will rejoice for his younger brother. Yes! Rejoice for those who rejoice. Amen? Don't be jealous. Then, be thankful and recognize number 4 points, be thankful and recognize the things that you already have. Amen. Amen? Count your blessing one by one. Kasi ang bawat blessing natin iba-iba. Yung blessing mo, walang kapareha yung blessing na tatanggap mo sa kanila. Iba yung blessing mo, ibang blessing nila. Diba? Amen? So, count our blessing one by one. Kasi not all receive na blessing na na-receive natin ay magkapareho. Amen? So, we are so blessed kasi binigyan tayo ng Panginoon ng favor.
ng kanyang, pero yung main talaga dito is yung pagbabalik natin sa ating Ama. Amen. Amen? Na kahit ano pa kalaki yung kasalanan natin, don't stay there. Huwag tayong ma-stuck doon. Nahayaan na lang natin. Katulad niyan, parang katulad sa akin, diba? I-ano ko lang, parang in different situation na ako mag-share ako ng ngayon ng workshop. Dahil inubo-ubo, 3 days akong walang tulog. Kasi ubo ako ng ubo. Sabi ng katabi ko, sabi niya, Jean, you need to go to the doctor. 3 gabi talaga hindi ako nakatulog. As in dito ko, bugbog sarado na paggising ko. Ano ako parang, alam, buong katawan ko pagod na pagod. Pero sabi ko, I claim Lord na sabi ko, pag alis niya, mag-holiday siya, ilang Sunday na hindi ako makapagsimba. Kasi magtitingin ako Olivia. Tapos ngayon, masastop ako na na ibigay ko ulit kay si Smart. Tapos alanganin yung oras na ngayon pa sasabihin ko sa kanya. Si Smart naman, mararush yun. Tsaka maano rin siya, mag-worry din siya, di ba? So sabi ko, Lord, ano na lang Lord? Sabi ko, I trust you. Ang ginawa ko, alam niyo mga kapatid, wala ako, gising ako para akong, alam mo yung parang gaganon-ganon ka na, dito ko. Pero praise God, yung chest pain ko ngayon, wala. Nawala, praise the Lord. Amen. Totoo talaga, wala. Nung kaninang umaga, as in, dito ko parang, alam mo yung matanggal, tsaka dito ko sa likod, kasi yung upo ko talaga na pag upo ka, walang plema na lumalabas. Ang ginawa ko, sabi niya, mag-steam ka. May speaking steam, yung chamomile, tea, nilagay ko sa cup. Tapos nilagyan ko ng mainit na mini tubig. Tapos alam mo yung yung blanket ko, inano ko sa ulo ko. Tapos doon ako tulo yung ko. Tapos pero nandiyan pa rin yung ubo-ubo ko. Tapos 2 beses ako nag-steam. Tapos pagdating na parang rin yung ko, yung ko. Pero umiinom ako ng gamot. Tapos sabi ko, kailangan ko uminom ng gamot kasi magiging weak yung katawan mo. Inom ka lang inom ng gamot, masisira yung mo, di ba? So yun, kumain ako before ako napunta dito. And praise the Lord by the power of our Lord Jesus Christ. Amen? Yes. Yung dalaga power sa Christ. Amen? Hallelujah. So yung ang enemy talaga is trying to stop us, no? To hear His word. But God will not let it happen. Amen? Yes. So God is good. Amen? Hallelujah. So and the last point dito is extend grace to the repentance. No? Hindi natin ibig sabihin na makasalanan siya. Ay, makasalanan ka, o hindi ka dito join, hindi ka dito abela, hindi ka pwede sa aming grupo. Hindi. Extend grace to the repentance. Those who want to come back sa Panginoon, pray for them. Amen? And rejoice na bumalik sila sa presensya ng Panginoon. Amen? Magsaya tayo. Amen? Hallelujah. Amen. Hallelujah. Palapakan natin ng Panginoon.